Ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ngunit marami sa kanila ay nahihikayat na sumali sa mga armadong grupo na nagdudulot ng pagkaantala ng kanilang kinabukasan. Ito ay isang seryosong usapin na nagiging sanhi ng pag-aalala ng mga magulang at mga leader ng komunidad. Tuwing hapon, magpapatawag sila ng pulong. Turuan kami ng magandang asal. Itinitipon nila yung mga kabataan, pati yung mga matatanda. Tinuruan kami magsulat, kung paano sumunod sa mga magulang. Mayroon po silang kabataan din po na sama-sama na nagpapaliwanag din po sa akin. Binigay po ng isang tao na yung cellphone number niya sa akin. Lagi po siya nagte-text sa akin. Tapos nung matagalan po, niligawan niya ako. Sinagot ko rin siya. Lagi niya na po kung hinikayat na pumasok sa kanila kasi pang hindi raw maganda pag may karelasyon sa labas. By the way, hindi lang naman yan mga batang may hawak ng baril, yung mga nandyan dyan sa armadong grupo. Pwedeng yung mga ginagawa nila ay tagahugas ng pinggan, tagalaba, di ba? Pwedeng sila yung ginagawang utusan, pamalengke, pwedeng sila yung ginagawang spy. Unang-una, meron tayong batas na nagbibigay ng proteksyon doon sa mga batang yan. Sinasabi nga natin doon sa batas ng RA 7610, sila yung sinasabi nating zones of peace. Pag sinabi nating zones of peace, sila yung ultimate na source ng ating kapayapaan. Karamihan po na dun po sa mga na-interview po natin, ang mga edad po ay pinakabata po ay 16, 17 at yung pinakamatanda naman po ay 50 years old po nung sumali po dun sa organisasyon. Karaniwan, yung mga batang yan, masasabi natin yung mga batang hindi nakakapag-aral. Basically, ang pinakamarami na nakikita o base sa pag-aaral ay yung mga indigenous peoples, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Bago sila dumating, natakot ako noon. Nung sabi ko kung anong gagawin nila sa amin. Nung nahalatan nila na parang iba yung kinikilos ko, parang natatakot ako, sabi niya, Doy, huwag kang matakot, kami mga kakampi ninyo, mga sundalo ninyo. Kami mga NPE, mababait kami. Sabi niya, magsama ka na lang sa amin. Tutulungan namin yung pamilya mo. Nung unang paghihikayat nila sa akin, hindi po ako sa kanila sumama. Sabi ng ibang mga kasamaan po nila, yung mga kabataan daw yung pag-asa ng bayan. Sa mga time na yon, parang nakumbinsi nila ako na sumama sa kanila. So yung pinapaliwanag nila na patungkol po laban sa gobyerno, ganon. Parang inaano nila na ganito yung issue dito, issue doon, issue kahit saan-saan. Yun po yung inaano nila. Yung nalalaman ko pong mga ginagawa nila, yung nanghihingi ng mga buwis sa mga malaking kumpanya, talagang nasubukan ko na yung mga lahat ng mga sinasabi nila, hindi naman po totoo yung sinasabi nilang pag-uunlad ng bayan. Ang aming pamumuhay ay payapa. Nabubuhay kami dependent sa kalikasang dagat, kalikasang gubat. Pero sa kabila ng mga kinagisnan namin yun, yung mga pagbabago sa paligid na hindi namin nararamdaman yung pagtigil at ng mga taong hindi na namin nakikilala. Tumitigil doon sa aming IP community na hindi naman namin masagka sapagkat wala naman kaming nakikitang masama at pangit na approach nila. Yung mga panahon na siyempre hindi ko naman sila kilala na sila pala ay ganong klase, di ba? Ang obserbasyon ay napakabuti naman nilang mangusap. Kaya nga nilang kaya nga nilang akayin yung mga kabataan yung mga kabataan. Ibig sabihin yung kanilang strategy, paano pasiglahin yung level ng mga kabataan sa umpisa, epektibong epektibo.
na nagiging sanhi, hindi ko nalalaman sa kabila pala nung kanilang mga pagkukumbinsing yun, pag-aakay ng yun, mayroon din silang pinaka-goal. Ang mga dahilan po nila kung bakit po sila sumali doon ay dahil po sa kahirapan na inaakala po nila na pag sumali po sila doon hindi na po sila maghihirap dahil nga po sa mga naipapangako din ng ating mga kaibigan na nagre-recruit. Then, dahil din po sa mga injustice, dahil hindi po sila nakuha ng hustisya dito sa ating gobyerno, ay inakala po nila na pag sumali po sila doon, matutulungan po sila na makuha po kung ano po yung hustisya na gusto nilang kunin. Yung iba naman po nating mga kaibigan na sumali po ay dahil lang po sa curiosity or kaya na-influensyahan ng kanilang mga kaibigan or dahil sa gusto lang nilang mag-adventure or maranasan na humawak ng baril. Ang unang-unang effect, kaagad-agad, lalong-lalo na kung ang mga bata ay kasama nila yung mga magulang at sasali sila sa isang armadong grupo, of course, yung mahihiwalay sila sa kanilang mga magulang. Physical na pagkakahiwalay nila sa kanilang mga magulang. Yung mga susunod ay yung mga tinatawag nating emotional at mga psychological na effects. Emotional, mamimiss nila yung kanilang parents, marami silang makikitang hindi nila nakikita before na hindi mga kanais-nais. Of course, ang violence, hindi nawawala yan. Nandiyan palagi yan. Kung hindi man nila nararanasan ng violence, doon sila ay kapiling pa ng kanilang mga magulang, maaaring pagpasok nila sa armadong grupo, hindi mawawala yung mga violence na nakikita nila. Samut-saring mga karanasan po na naranasan ko dun sa kanila. Pagod, pagkatapos magkakasakit ka sa loob ng isang linggo na walang suportang gamot. Grabe pong ko po nung takot ko kasi first time ko lang po makaranas ng ganon na magkasagutan po ng putukan ng magkabilang panig po. So naranasan ko pong makatakbo ng bundok kahit na napakabigat po ng bag na dala ko. Nakapaalam po pala wala kang chinilas na puro po tinika ng daanan namin. Nakatulog po ako na maputik ang paa ko. Tapos hindi po ako nakakain ng simula gabi, umagahan hanggang tanghalian po. Kahit ating gabi, kahit na umuulan, talagang iiwas at iiwas kami niyan. Kaya yung iba, hindi na kaya kapagod, nagkakasakit na lang. Sabi po nila, ganyan lang talaga ang buhay na pag pumapasok dito. Itataya mo na ang buhay mo. Kasi pag pumasok ka na dito, sisiguraduhin mo na ang buhay mo, ibibigay mo na. Ang mga bata na nakukuha o nare-rescue kung sila ay naging miyembro ng isang armadong grupo, malaki yung kanilang pagnanais na mabago yung kanilang buhay. Although napakataas din ng kanilang risk, no? Yung safety nila napakataas kasi yung posibilidad na hanapin sila ng mga dati nilang kasamahan. Karaniwan sa kanila nag-iisip na makapag-aral, bumalik sa normal na buhay. Bago po nangyari yun, nagpaalam na rin po talaga ako na lalabas na ako. Sabi ko na nagpaalam na po, ang problema lang po, hindi pa ako pinapayagan. Napag-isipan kong umalis ako. 5 beses po ako magpaalam. Yung nakadalawang paalam ako nung nagkasakit ako na 2 linggo. 5 beses ako bago nila ako pinayagan. Ang tingin natin sa mga batang yan ay mga biktima. Biktima sila ng mga sitwasyon na kung saan mayroon sa buhay nila o sa pamayanan nila o kung saan man sila naroroon. Kaya sila napupunta doon sa armadong pakikibaka. Kaya sila napapasok dyan sa armadong grupo. So hindi sila dapat tignan as suspect, hindi sila dapat tignan as perpetrator. Titignan sila as victim. At pag sinabi nating victim, dapat natutulungan sila. Hindi sila dapat ikulong kasi meron silang karapatan, no? Tapos dapat mabigyan sila ng appropriate services na dapat sa kanila. Ang masasabi ko lang po sa mga nakasali pa doon, kung gusto nila pong mabago ang buhay nila,
wag po silang mag-alanganin na pumunta sa mga may katungkulan po. Kasi yung sa mga sundalo po, hindi po sa ibig sabihin na hinahanap sila ay papatayin sila, kundi kaya sila hinahanap dahil gusto nilang silang tulungan, gusto nilang mabago yung buhay nila. Sana hindi ito magagaya ng iba pang mga kabataan. Naging aral na ito sa aming buhay at hindi na dapat pang magagaya ng iba pang mga kabataan. Para doon sa mga batang na-rescue, no, meron namang nakahandang mga programa para sa kanila. Specifically, ang Department of Social Welfare and Development, may mga reintegration program na inihahanda sa kanila. Nagkakandak po tayo ng visitation, kung meron na po na-i-refer sa atin ng mga former rebels, at ganoon din po nagkakandak po tayo ng interview para po malaman po natin kung ano po yung kanilang mga plano sa buhay, sa kanilang pagbabalik loob, at kung ano po ba yung inaasahan nila sa gobyerno na pwedeng maitulong sa kanila. Nagkakandak din po tayo ng counseling para po kahit papano ay matanggal po yung kanilang mga agam-agam, and then mabawasan po yung mga bigat na nararamdaman ng kanilang dahil dun sa kanilang mga naranasang masasamang experiences. Nagdi-debriefing din po tayo, lalo na po dun sa mga nagbabalik loob po nating kaibigan na nakaranas po ng mga traumatic experiences. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pagdami ng mga kabataang nahihikayat ng mga armadong grupo. Ito ay dahil tila hindi nila hawak ang kanilang desisyon. Ang iba naman ay pinaniniwalaang makabubuti ito sa kanila. Ngunit hindi sumusuko ang maraming organisasyon upang labanan ang suliraning ito. Tinutulungan nila ang mga kabataang naging apektado ng digmaan at nagbibigay sila ng pag-asa na isang araw na bukas maaaring muling matamasa ang isang mapayapang lipunan. Huwag natin silang ipain bilang mga armas. Iparanas natin sa kanila ang isang mapayapang kapaligiran. Bumuo tayo ng magandang kinabukasan na karapat-dapat para sa kanila.